Kamusta mga brad? Narinig nyo na ba ang misteryo ng Romblon Triangle? Ito ay local version ng Pilipinas sa Bermuda Triangle. Bakit kaya maraming barko ang naaaksidente pag dumadaan sa lugar na ito? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Romblon ay isang isla at probinsya sa Pilipinas. Nasa loob ito ng Sibuyan Sea, south ng Marinduque at Quezon, east ng Mindoro, north ng Panay Island, probinsya ng Aklan at Capiz, at west ng Masbate. Ang isla ay kilala din bilang Marble Capital of the Philippines dahil sa napakaraming marble na makikita sa isla. May mga magaganda ding tanawin dito at dalampasigan. Ang Romblon ay nahahati sa 17 municipalities. Ang Sibuyan Sea ay isang maliit na karagatan sa loob ng southern region ng Luzon at northern part ng Visayas. Sa kasamaang palad, ang probinsya ay naging delikadong lugar para sa mga marino. Ilan sa mga roro o cargo vessels ay natagpuan ang kanilang huling destinasyon sa dagat ng Romblon o Sibuyan Sea. Ang nasabing delikadong parte ng dagat ay tinawag na Romblon Triangle, isinunod sa pangalan ng probinsya nito. Ang Romblon Triangle ay isang rehiyon sa Central Seas ng Pilipinas. Nakapaloob ito sa probinsya ng Romblon, saan maraming di maipaliwanag na kaganapan ang naganap. Ang Philippine Coast Guard ay naniniwala na ang mga trahedya na naganap ay dahil sa mga natural phenomenon kagaya ng high tides at malakas na bagyo. Ang Romblon Triangle ay napapaloob sa buong probinsya ng Romblon. Ang dulo nito ay nasa Concepcion Municipality sa pagitan ng Dos Hermanas Islands at Sibuyan Island. Kung kinatatakutan ang Bermuda Triangle sa Atlantic Ocean, marami ring maglalayag ang umiiwas sa Romblon Triangle dito sa Pilipinas. Sa Romblon Triangle, lumulubog ang maraming barko dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari kahit pa ngayon na moderno na ang mga kagamitang pandagat. Marami sa mga lumubog na mga sasakyang pandagat sa lugar ay hindi maipaliwanag at nananatiling misteryo. Mayroong nagsasabi na umabot na sa 40 na barko ang naitalang lumubog sa lugar, kasama na ang deadliest sea tragedy na Doña Paz, at noong 2008 ay ang MV Princess of the Stars naman. Panahon pa umano ng Kastila, marami na ang lumubog na barko sa lugar, bagamat hindi na ito naisulat sa kasaysayan at nagpasalin-salin na lamang ang kwento sa mga residente ng probinsya. Pero hindi ganito ang paniniwala ng mga taga-Romblon na ayon na rin sa kanilang kultura. Sa paglubog ng MV Princess of the Stars, nabuhay ang mga kwento ukol sa misteryo ng Romblon. Isa-isahin natin ang malalaking trahedya ng mga sasakyang pandagat na naganap di umano sa mismong Romblon Triangle. Umpisahan na natin. Battle of Sibuyan Sea. Isa sa trahedyang naganap sa Romblon Triangle ang Battle of Sibuyan noong October 24, 1944. Nang maglunsad ng operasyon ang US Navy at lumapag sa Leyte ang grupo ni General Douglas MacArthur, nagpadala ang mga Hapon ng Naval Strike Force mula sa Formosa, Taiwan sa ilalim ni Admiral Takeo Kurita. Kasama sa strike force ng mga Hapon ang super battleship na Yamato at Susashi. Nang mamataan ng grupo ng Kurita, nagpadala ng mga bomber planes ang 3rd Fleet ng Amerikano at binomba ito upang hindi makarating sa San Bernardino Strait. Nagsagupaan ang dalawang grupo sa Dos Hermanas o Carlota at Isabela Islands
at nagtamo ng grabing pinsala ang Musashi na nagpalubog dito. Sa naturang lugar, nakahimlay ang grand battleship ng mga Hapon na lumubog kasama ang maraming sundalo. May mga paniniwala na nagmumulto ang barko at baka umano mayroong kinalaman sa paglubog ng mga barko ang battleship at mga sundalo nitong hindi pa natatahimik. MV Don Juan Tragedy. Ang MV Don Juan ay isa sa mga barko ng Sulpicio Lines na lumubog noong 1980s. Bumangga ito sa barko ng Los Tivecos Shipping na MV Tacloban sa pagitan ng Dos Hermanas at Concepcion Islands. MV Don Paz Tragedy. Mahigit sa 4,000 ang namatay sa paglubog ng MV Doña Paz noong 1987. Naglalayag ang Doña Paz nang bumangga ito sa tanker ng MT Vector sa Tablas Strait sa pagitan ng Concepcion Island at bayan ng Pola, Mindoro. Nagliyab ang barko kaya marami sa biktima ang nasunog. Tinalo nito ang bilang ng mga namatay sa popular na SS Titanic noong April 1912. MV Princess of the Stars Tragedy. Barko rin ng Sulpicio Lines ang MV Princess of the Stars na lumubog sa bayan ng San Fernando sa Sibuyan Island, Romblon. Inabot ito ng bagyong Frank habang naglalayag at hindi kinaya ng 23,000 toneladang barko ang malalaking alon. Umabot sa 843 na pasahero at crew ang nasawi, samantalang 48 naman ang nakaligtas. Marami pang bangkay ang hindi na nakuha sa loob ng barko. Nananatili ang paniniwala ng mga tao sa lugar na may kinalaman ang mga sirena sa paglubog ng mga sasakyang pandagat sa lugar. Noong panahon ng mga galyon, ang barko ng mga Kastila, isang espesyal na dasal ang ginagawa ng mga sakay ng barko kapag dumaraan na sa Romblon Triangle. Ito ay dasal sa paniniwala na mayroong mga espiritu sa lugar na gumagambala sa alon ng dagat. Meron ding matandang kwento sa Romblon kaugnay ng isang Lolo Amang. Si Lolo Amang ang local version ng Cape of Good Hope ghost ship. Sinasabing si Lolo Amang ay nakasakay sa malaking ginintuang barko at naglalayag paggabi. Dahil sa kinang at ganda ng kanyang sinasakyan, naiengganyo ang mga maglalayag na lapitan ito. Kapag nilapitan, may kita umano roon ng mga tao na nagdiriwang at ang mga babaeng nagsasayawan. Isa sa nakaligtas sa MV Don Juan ang nagsabi na nakita nila ang barko ni Lolo Amang. Pero habang lumalapit ang barko ni Lolo Amang, ay naging malaking barko ito. At ito nga ang MV Tacloban kung saan sila bumangga. Isa ito sa mga pinakatanyag na alamat tungkol sa ghost ship na umiikot sa karagatan ng Sibuyan o Romblon Triangle. Sabi nila, ang barkong yun ay pagmamayari ni Lolo Amang. Ang barko ay gawa sa purong ginto. Gabi-gabi, tinatahak ang madilim na karagatan ng rehiyon. Ang barko ay nasabing napakaganda at kumikinang. May kita ang mga marino kahit ilang milya ang layo. Bago ang banggaan ng MV Don Juan at ng MV Tacloban, ilang pasahero ang nagsabing nakita daw nila ang ginintuang barko o ghost ship ni Lolo Amang. Sabi din nila na ang kapitan ng barko na kanilang sinasakyan ay iniwasan ang Golden Ghost Ship kaya tumama sila sa isang barko. Ang isla kung saan nakatayo ang Mount Kayatong ay nasabing dun nakatira si Lolo Amang noong nabubuhay pa ito. Sabi rin ng iba na bawal kang pumunta sa Mount Kayatong kung wala kang dalang alay at pag hindi pa ito tinatanggap ni Lolo Amang. Ang Golden Gold Ship ni Lolo Amang ay nagpapaalala sa karamihan tungkol sa Biringan City ng Samar.
Ang Samar ay isa ring parte ng Visayan region, kagaya ng Romblon at Sibuyan Sea. Ang Biringan City ay nasasabing pinamumugaran umano ng mga engkanto. Kung nais niyong mapanood ang video tungkol sa Biringan City, i-click lang ang link sa itaas na bahagi. Ang Romblon Triangle ay bahagi ng urban legend. Ang kwentong kababalaghang nakakabit dito ay nagpapasalin-salin na sa iba't ibang henerasyon. Bagamat may inilabas ng paliwanag ang science kung bakit accident-prone ang Romblon Triangle. Sabi pa nga ng Philippine Coast Guard, ang mga pangyayaring ito ay gawa lamang ng bagyo o navigational errors. Pero hindi natin maaalis sa mga residente na paniwalaan pa rin ang paranormal side ng Romblon Triangle. Ang misteryo nito ay patuloy na kikiliti sa imahinasyon ng mga makakarinig. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento kung isa ka ba sa naniniwala sa kwento ni Lolo Amang at ng kanyang gininto ang barko. Kayo na ang humusga. Maraming salamat. Hanggang sa muli.